Tinalakay naman sa kapiyan sa Maynila ngayong araw ang malaking ginhawang na idudulot sa mga Pilipino ng paggamit ng nuclear energy bilang pangunahing source ng kuryente at enerhiya sa bansa. Ang detalye ihahatid ni Camille Gonzalez live. Camille? Greg, nagtipon ang ilang personalidad sa larangan ng komersyo kasama si House Committee on Nuclear Energy Chairperson Mark Cojuangco ngayong araw para talakayin ang pagsusulong sa paggamit ng nuclear power bilang pangunahing source ng enerhiya at kuryente sa bansa. Nuclear power ang nakikitang solusyon ni Representative Mark Cojuangco para bumaba ang singil sa kuryente at maakit ang mga dayuhang investor sa bansa. Ayon sa mambabatas, bukod sa mas mura, mas malinis at mas ligtas din ito kumpara sa coal-fired power plants. Ang number one po na benepisyo ng nuclear, yung pag-iwas ng importasyon ng napakamahal na fossil fuel. Imported po ang ating coal galing Indonesia. Sa bawat 1,000 megawatt, ang import po natin na coal, $400 million. Pag nuclear po, $20 million. Malaking bagay para kay Dr. Cecilio Pedro ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry INC ang murang kuryente sa pagpasok ng mga negosyo at paglikha ng trabaho. So power generation is a crucial factor in generating jobs, in generating investment. Walang kapalit dyan. Unang-unang titingnan nila, magkano bang kuryente dito? Anong klaseng kuryente available for me to put up big industry? Sinang-ayunan iyan ni Ease of Doing Business Foundation President Roberto Alvarez, kasabay ng pagbibigay diin na pinakamalaking balakid sa vision na ito ang kasalukuyang sistema ng pagnenegosyo sa bansa. Kung may trabaho naman dito, kung may mag-i-invest dahil naniniwala siya na pantay ang laban sa Pilipinas, healthy yung environment, definitely dadami ang negosyo. Iminungkahi rin sa talakayan ang paggamit ng Small Modular Reactor o SMR, isang teknolohiyang may kakayahang mag-produce ng hanggang 130 megawatts ng kuryente para sa mga isla at malalayong lugar. Maaari rin itong maging solusyon sa madalas na power interruption sa mga probinsya. Ayon kay Representative Cojuangco, ang mahigit 19 na taong hindi pag-aproba sa paggamit ng nuclear power ay isa sa mga dahilan kung bakit nahuhuli ang Pilipinas sa energy development kumpara sa ibang bansa. Greg, idinagdag pa ng mambabatas na mayroong intensyon ng South Korea na tumulong sa pagtatayo ng 4 na nuclear power plants sa Bataan na posibleng makapag-produce ng mahigit 4,000 megawatts. Ngunit kung hindi ito sa Bataan maisa sa katuparan, kinakailangan ng karagdagang pondo mula sa pamahalaan. Greg? Camille, bukod dyan sa nababanggit mong Bataan Nuclear Power Plant, meron din bang nasabi sa talakayan kung ilan sakali yung target na kailangan ipatayong nuclear power plant at saan ang posibleng lokasyon nito? Oo, Greg, nabanggit nga ni Representative Cojuangco kanina na pangarap niya na makapagtayo ng 16 o 16 na malalaking nuclear power plants dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa lokasyon nito, kung hindi pwede sa Bataan dahil sa politika, walang problema dahil marami na rin ang mga public officials ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pagsusulong ng nuclear energy sa bansa. Kaya't po pwede rin itong itayo sa Mindoro, sa Pangasinan, sa Isabela o sa Masbate. Iyon nga lang ay kinakailangang talagang mag-appropriate ng panibagong pondo para rito. Greg?